Sandali lang po mga kalihim. Nagpapabati po ulit si Ma'am Joanne na OFW sa Singapore. Yun lang po, simulan na po natin ang kwento. May nakilala ko sa Instagram habang nagbabakasyon ako sa Japan. Nag-alok siya ng samahan ako sa Kiyotaki Tunnel hanggang sa natigil ang sasakyan sa gitna ng tunnel at doon magsimulang magbago ang kilos niya. Magandang araw po sa inyo, Sir Ren. Ako po yung tipo na mahilig makinig sa mga kwentong katatakutan. Nalaman ko po itong channel nyo mula nung nag-search ako ng mga kwento tungkol sa horror stories sa Japan. Isa na doon yung napakinggan ko sa inyong channel na doon sa Japan. Bale, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Mandy. 26 years old. Isa po akong Phil-Japanese pero sa Pilipinas talaga ako nakatira. Noong December 2024, nagbakasyon ako mag-isa sa Japan. Habang nasa Japan ako, may nakilala ako sa Instagram na tawagin na lang natin sa pangalang Haruto. Maganda ang profile niya. Marami siyang mga gandang kuha na picture sa Kyoto. Magalang rin po siya makipag-usap sa chat at medyo marunong po siyang magtagalog. Sabi niya, may mga Pilipino friends daw siya kaya sanay daw siya makipag-usap. Noong mga panahon na yun, Sir Ren, madalas po kaming magka-chat, halos araw-araw. Siya pa ang unang nag-alok na samahan ako mag-tour sa Kyoto. Sa pang-anim na araw ko sa Japan, inalok niya ako na sumama sa secret night view spot na sobrang ganda raw. Sabi niya, yung Kiyotaki Tunnel. Isa daw po yung lumang tunnel na may magandang view sa dulo. Kahit medyo hesitant ako, dahil gabi na ng mga oras na yon, pinilit ko yung sarili ko kasi first time ko sa Japan at parang ayaw kong sayangin ang pagkakataon. Pagdating namin sa lugar, sobrang dilim at diblib po yon. Halos walang sasakyan na dumadaan. Makitid po ang daan papunta sa tunnel at puro puno sa magkabilang gilid. Pagpasok namin sa tunnel, agad na lumamig yung loob ng sasakyan. Parang biglang naging kasing lamig ng refrigerator. Ang lamig naman dito, sabi ko. Ngumiti lang si Haruto. Napansin ko na tahimik siya na parang naiirita kapag may tanong ako. Maya-maya pa, biglang tumigil ang sasakyan sa gitna ng tunnel. Haruto, ano nangyayari? Bakit tumigil? Tanong ko na medyo kinakabahan na. Sinubukan niyang i-start pero walang nangyari, Sir Ren. At doon, nagsimulang lumala. Bigla siyang nagsalita ng mahina. Alam mo ba? Maraming nawawala rito eh. Lalo na yung mga magaganda at maputi na tulad mo. Akala ko po noon, nagbibiro lang siya. Pero napansin ko na hindi siya tumawa. Titigan niya ako ng matagal. Napansin ko na parang may mali sa mga mata niya. Kasi parang walang emosyon yun. Maya-maya pa, nagsimulang magkwento siya tungkol sa mga tao na pinatay daw niya rito noon. Sabi niya, may sakit daw siya sa utak. Minsan daw nawawala siya sa sarili niya at may ibang tao na kumokontrol sa kanya. Nanginginig na ang tuhod ko ng mga oras na yon. Habang sinusubukan kong buksan ang pinto, bigla niyang hinawakan yung braso ko ng sobrang higpit. Sobrang lakas nun, Sir Ren, na parang ayaw niya akong pakawalan. Mandy, tulungan mo ko. Ayaw kong patayin ka. Pero, ang ganda mo eh. Ang bango mo. Parang yung iba noon. May nakita akong dugo sa manggas ng jacket niya. Hindi ko alam kung saan galing. Doon mas lalong lumakas yung takot ko. Sinuntok ko siya sa muka at binuksan ko ang pinto. Tumakbo ko palabas ng tunnel, kahit madilim. Naramdaman ko na basang-basa na yung damit ko dahil sa lamig at pawis. Narinig ko siyang sinisigaw yung pangalan ko habang tumatakbo. Parang galit na galit siya. Mandy! Bumalik ka dito.
Wala kang pupuntahan. Sigaw niya na parang lalong lumalakas yung boses niya kahit palayo na ako. Sa sobrang takot ko, nadapa ako sa madilim na daan. Nang lingunin ko pabalik, nakita ko si Haruto na naglalakad palabas ng tunnel papunta sa akin. Matagal po siya pero siguradong maaabutan niya ako. Hindi na siya nagmamadali kasi alam niyang wala akong mapupuntahan. Buti na lang, may nakakita sa akin na isang delivery truck driver. Binuksan niya agad yung pinto ng truck at pinapasok ako. Nang makita niya si Haruto sa malayo, bigla siyang nagmadaling umalis. Dinala niya ako sa pinakamalapit na police station. Doon nalaman na may record pala si Haruto. May kaso siya na sexual assault at attempted murder sa ibang turista noong nakaraang taon. Meron pa lang siyang malubhang psychological disorder na schizophrenia with violent episodes. Pero nakalabas siya sa mental facility dahil sa overcrowding. Hanggang ngayon, Sir Ren, kapag may nagme-message sa akin sa Instagram na Japanese guy, bigla ako nanlalamig at naaalala ko yung gabing yon. Matapos nun, tinanggal ko na lahat ng location tags ko sa Japan at hindi na ako nag-a-accept ng friend request mula sa hindi ko kilala. Kasi, natuto na ako sa isang bagay na hindi ko malilimutan, na minsan, ang pinaka nakakatakot na nilalang ay yung mga taong buhay pa. Kakalipat ko lang sa bagong apartment ko nang biglang may kumatok sa pinto ko nang 3:00 ng madaling araw. Akala ko nantitrip lang na kapitbahay. Hanggang sa nalaman ko ang nangyari sa dating nakatira doon. Hello po sa lahat ng nakikinig ng itim na lihim. Bale, isa po akong silent listener ninyo, Sir Ren. Narito ako para magbahagi sa inyo ng kwento. Bale, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Jade. 27 years old na po ako. Kakalipat ko lang sa bagong apartment ko sa Quezon City. Mura kasi yung renta at malapit sa trabaho ko. Kaya kinuha ko agad. Kahit na luma yung building. Sa unang linggo ko pa lang doon, okay naman po. Tahimik yung paligid, malinis at mabait yung mga kapitbahay. Pero noong ikalawang linggo, doon na nagsimula ang kakaiba. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may kumakatok sa pinto ko. 3 beses po yun. Malakas at malinaw kong naririnig. Noong una, akala ko kapitbahay lang o nagkamali lang ng unit. So nung bumangon ako at tumingin sa peephole, wala naman. Binuksan ko yung pinto, pero wala talagang tao sa koridor. Kinabukasan, Sir Ren, tinanong ko ang may-ari ng apartment. Sabi ko, "Kuya, may nantitrip ba sa building? May kumakatok po kasi sa unit ko tuwing madaling araw eh." Tumawa siya at sabi niya, "Wala naman akong naririnig na ganyan ah. Baka pusa o hangin lang." Pero hindi doon natigil, Sir Ren. Sa mga sumunod na gabi, patuloy yung naririnig kong katok. Minsan 3 beses lang. Minsan naman sunod-sunod na parang nagmamadali. Isang beses, habang nakaupo ko sa kama at nanginginig, may narinig akong mahinang boses sa labas ng pinto na bumubulong. "Buksan mo." Halos hindi na ako makatulog ng oras na yon. Lagi kong pinubuksan yung ilaw at nakatitig sa pinto hanggang mag-umaga. Isang gabi, matapos yung katok na narinig ko, hindi na ako nakatiis. Lumabas ako para magkape sa convenience store sa harap ng building. Doon nakipag-usap ako sa isang matandang lalaki na regular customer daw doon. Nakwento ko sa kanya yung nangyari, Sir Ren. Biglang nag-iba yung itsura niya. Sabi niya, Miss, yung unit na inuupahan mo, may nangyari doon mga 4 na taon na ang nakalipas. May nanloob daw doon na lalaki. Hindi nakalabas ang dating tenant eh. Katulad mo rin siya. Dalaga. Yung kwento raw doon siya pinatay mismo sa loob ng unit.
Hanggang ngayon daw, maraming nakakarinig na katok tuwing 3:00 ng madaling araw. Kasi yun yung oras na pinatay siya. Nung narinig ko yung kwento niya, Sir Ren, nanginginig na yung buong katawan ko nung narinig ko yun. Tinanong ko kung bakit hindi sinabi ng may-ari sa akin. Sabi lang ng matanda, ayaw daw niyang mawalan ng tenant eh. Kaya hindi niyan sinabi. Pagbalik ko sa apartment, nag-impake ako ng mabilis hanggang sa umaga. Hindi ko na hinintay yung katok. Diretso kong lumabas at naghanap agad ng bagong matitirhan sa ibang lugar. Hanggang ngayon, Sir Ren, pinapaupahan pa rin yung apartment na yon. Pero hindi ko na alam kung anong nangyayari doon. Pero hanggang dito na lang po yung kwento ko. Maraming salamat po. Madaling araw nang napadaan ako sa isang lubang tunnel sa Tanay Rizal. May nakita akong babae na nakatayo sa gilid. Akala ko kailangan niya ng tulong. Hanggang sa nag-angat siya ng ulo at nakita ko ang mukha niya. Magandang gabi po sa lahat. Matagal niyo na po akong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rick. 31 years old at isang delivery rider. Madalas akong dumaan sa Rizal at Laguna area dahil sa trabaho ko. Isang gabi, around 1:30 a.m., pauwi na ako mula Santa Cruz, Laguna. Pagod na ako ng mga oras na yon at gusto ko nang makauwi sa Antipolo. Sa halip na dumaan sa main road, sinubukan ko yung shortcut na daan sa Tanay na madalas kong dinadaanan noon. May isang lumang tunnel doon, Sir Ren, na halos walang gumagamit tuwing gabi. Matagal na raw yun, gawa pa noong panahon ng Hapon. Madilim din po doon, makitid ang daan. Wala ding ilaw sa loob maliban sa headlight ng motor ko. Pagpasok ko sa tunnel, nakaramdam agad ako na parang may mali. Kasi sobrang lamig ng hangin. Tapos biglang humina ang ilaw ng motor ko, kahit hindi naman lobat ang battery. Kaya nag-decide na lang ako na bilisan ko na lang para makalabas agad. Sa gitna ng tunnel, may nakita ko isang babae na nakatayo sa kaliwang gilid. Nakasuot siya ng puting duster, nakayuko at mahaba ang buhok na nakatakip sa muka, na parang naghihintay ng sasakyan. Naisip ko na baka nahulog o naaksidente, kaya binagalan ko yung motor ko at tinanong ko siya. Miss? Okay ka lang ba? Hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang nakayuko. Lumapit ako noon ng kaunti. Doon ko napansin na basa yung damit niya, na parang kagagaling lang niya sa ulan. Pero hindi naman umuulan sa labas. Bigla po siyang nag-angat ng ulo. Nung pag-angat niya, grabe, yun ang hindi ko malilimutan. Kasi yung mukha niya, sobrang puti, na parang wala ng dugo ang katawan. At ang mga mata niya, puro itim lang, na wala ng eyeballs, na parang dalawang butas na nakatingin ng diretso sa akin. Tapos yung bibig niya ay bahagyang nakangiti. Pero parang hindi natural. Tapos bigla niyang inangat yung kamay niya papunta sa akin. Mahaba at maputi ang mga daliri at may dugo na tumutulong mula sa pulso niya. Nanlamig ako nun, Sir Ren. Hindi ako makagalaw sa takot. Tapos bigla niyang sinabi sa mahinang garalgal na boses, "Sumama ka na sa akin." Sa sobrang takot ko, binilisan ko ang motor at tumakbo palabas ng tunnel. Habang nagmamaneho, paulit-ulit kong nililingon ang likod ko. Nakita ko sa side mirror na parang sumusunod siya. Parang tumatakbo sa likod ko habang nakayuko pa rin ang ulo niya. Paglabas ko sa tunnel, bigla na lang nawala ang lamig na naramdaman ko. Tumigil ako sa gas station malapit sa Tanay Market. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang umiinom ng tubig. Tinanong ko ang bante ng gas station tungkol sa tunnel na yon. Sabi niya, marami na raw nakakakita doon sa babae. Sinasabi daw, asawa raw yun ng isang Hapon noong digmaan. Pinatay daw yung babae ng asawa niya doon daw sa loob ng tunnel. Dahil daw sa selos. Hanggang ngayon daw, Sir Ren,
hinahanap pa rin daw niya yung asawa niya. Matapos ang karanasan kong yun, hindi na ako dumaan sa tunnel na yon tuwing gabi. Kapag wala na akong choice, binibilisan ko na lang at hindi na ako tumitingin sa gilid. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sam. Mahilig po talaga ako makinig sa mga kwentong katatakutan. Bale, 24 years old na po ako. Hindi talaga ako mapamahiing tao. Kahit marami nang nakwento sa akin tungkol sa aswang, multo o pamahiin, lagi kong sinasabi na coincidence lang yon o stress lang sila. Isang gabi, noong November 12 around 11:30 p.m., nakahiga ako sa kama sa apartment ko sa Quezon City. Nakikinig ako ng isang horror story tungkol sa isang haunted apartment. Bigla na lang may lumipad papasok sa kwarto ko. Dumaan po yun sa bintanang nakaawang. Isa po siyang malaking paru-paro. Hindi po siya basta paru-paro. Sobrang laki niya. Halos kasing laki niya yung palad ko. Yung pakpak niya, kulay itim na may matingkad na orange at puting guhit. Hindi siya lumipad ng paikot-ikot. Diretso siyang pumunta sa pader sa harap ng kama ko. Parang nakatitig po sa akin. Halos 2 minuto siguro yon bago siya gumalaw. Naalala ko yung pamahiin na narinig ko noon mula pa kay Lola. Na kapag may malaking paru-paro na pumasok sa bahay at tumambay ng matagal, ibig sabihin, may mahal sa buhay mo na dadalawin ka bago siya mamatay. Naisip ko na coincidence lang yon. Bale, pinatay ko na lang po yung ilaw at natulog. Makalipas po ng 4 na araw, mga bandang 7:15 a.m., tumawag yung tita ko mula sa Bulacan. Nanginginig yung boses niya, halos hindi makapagsalita. Sam, si lola mo. Patay na siya. Kaninang madaling araw pa, habang natutulog. Parang tumigil ang mundo ko. Si Lola Karing, ang pinakamalapit sa akin sa lahat. Ako yung favorite niyang apo. Kasi Lola's girl talaga ako. Nung narinig ko yung sinabi ni tita, hindi ako makapagsalita agad. Kasi umiiyak ako sa kabilang linya. Agad ako nagpaalam sa trabaho at sumakay ng bus papuntang Bulacan. Buong biyahe, paulit-ulit kong naaalala yung paru-paro. Na parang binigyan ako ng sinyalis ni Lola. Sa 3 gabi ng lamay, habang nakahiga ako sa sala ng bahay namin sa probinsya, napapaginipan ko siya. Sa panaginip ko, nasa dating kwarto ko noong bata pa ako sa probinsya. Maaliwalas ang kwarto. May sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Nakaupo si Lola sa gilid ng kama ko. Suot niya po yung paborito niyang bulaklaki na duster. Naamoy ko rin si Lola nung oras na yon. Mabango po siya, amoy baby powder at Vicks. Yung amoy na sobrang pamilyar sa akin. Tinawag ako ni Lola na nakangiti siya nun. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya yung kamay ko. Mainit at malambot yung kamay niya. Yung pakiramdam na parang noon pa. Sabi ni Lola, salamat daw sa pagbisita ko. Kasi alam niya daw pagod na ako sa trabaho sa Maynila. Pero nandun pa rin daw ako. Lagi niya rin daw ako naiisip at lagi niya daw akong pinagdadasal na maging ligtas daw ako. Umiiyak na ako sa panaginip ko, Sir Ren. Ang nasabi ko na lang po noon kung bakit siya aalis. Gusto ko pa siyang makasama at marami pa akong gustong ikwento sa kanya. Ngumiti lang po siya noon at hinaplos yung buhok ko. Ang sabi na lang ni Lola noon, tapos na raw yung kwento niya. Sobrang saya niya daw dahil nakita niya daw ako bago siya umalis. Huwag daw akong mag-alala kasi okay na daw siya. At masaya na rin daw siya. Bilin niya pa, mag-ingat daw ako palagi at huwag ko daw pabayaan yung kalusugan ko. At huwag daw akong matakot kapag daw may dumadalaw na paru-paro. Tapos nagpaalam na siya nun. Tumayo po siya ng dahan-dahan. Habang papalayo siya papunta sa pintuan, unti-unti siyang naging maliwanag na ilaw. Bago siya tuluyang mawala, lumingon siya sa akin at sabi niya, mahal niya raw ako at huwag ko raw kalimutan siya. Nagising po kong umiiyak ng todo ng Sir Ren.
Basang-basa po yung unan ko. Kahit 6:00 pa lang ng umaga, parang nararamdaman ko pa rin yung init ng kamay niya at ang amoy niya sa kwarto. Mula noon, naniniwala na ako sa pamahiin, lalo na sa malalaking paru-paro.